Guest po natin ngayong gabi, isang eksperto pagdating po sa national budget. Isa po siyang public budget analyst. I'd like to welcome again to our program si Ms. Saisa Nadine Suzara. Magandang gabi sa iyo, Good Sai, and evening. thank you for joining us. Yes, good evening. Good evening rin sa mga fans at nanonood ng Facts First. Konting dagdag na kaalaman lang, no? Di ba you used to work with the Department of Budget and Management, tama ba? Yes. Okay. Ano nga uli yung parang naging papel mo nung nag-work ka sa DBM? Para may konting background yung mga viewers natin. So I worked in DBM for an entire administration nung term ni President Aquino. So ako yung nag-head nung technical unit. So yung technical unit basically yung in charge doon sa budget policies throughout the whole budget process, simula sa pag-prepare habang nag-undergo ng legislation, execution, yan. So yung mga budget request, kami po yung isa sa mga teams na nagre-review ng mga budget releases. So all in all, medyo nadaanan ko na halos lahat ng budgets ng lahat ng ahensya, pati yung mga subsidies ng GOCC, subsidies ng LGU. So yan, kaya po tayo familiar sa pagbabasa ng national budget. Okay, sige, pag-usapan natin. Tama ba tong claim nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? O tama ba yung sinasabi nitong si Bongbong Marcos na nagsisinungaling itong si Digong? Baka naman kasi may bahid ng katotohanan yung sinasabi ni Digong. Actually, dalawang dokumento kasing magkaibang dokumento yung pinag-uusapan ni President Duterte at ni President Bongbong Marcos. Yung sinasabi kasi, kung ang basihan natin ay yung podcast ni former President Duterte with Representative Ungab, na pinag-uusapan daw, di umano doon yung may mga blank entry sa national budget. Pero yung specific document na nire-refer doon sa usapin na iyon, yung Bicameral Conference Committee Report o yung version ng budget na na-ratify ng BICAM. Yung sagot naman ni President Marcos, iba rin ang pinanggagalingan niya. In fact, kahit yung sagot rin later ni ES Bersamin, ang sinasabi nila, walang blanco sa GAA. So, ibang dokumento po yon. So, ngayon, ano ba talaga yung totoo? Well, at least dun sa nakita ko na version ng bicameral committee report, meron ngang mga blank entries, particularly sa budget ng Department of Agriculture. So, siguro more or less 5, more than 5 yung nakita ko. Siyempre, hindi naman exhaustive yung pag-review ko, but confirmed na merong mga blank entries. At issue iyon na ni-raise dahil, at tama lang na i-raise dahil yung specific amounts po na nasa national budget natin, whether that's the proposed version o yung i-ratify ng Kongreso at later on yung pipirmahan ng Presidente, importante yun. Kasi yun yung tinatawag natin in technical terms na appropriations. In yung level lang na pagkakagastusan. So, kaya nga tayong may national budget, kaya nga line item ang pagbabalangkas ng budget. Ibig sabihin, bawat item sa budget, bago yan i-propose, bago i-submit, bago i-approve ng kahit sino, may numero dapat. So, valid actually yung issue na bakit may mga blanco doon sa budget specifically ng Department of Agriculture. So, hindi natin alam, of course, kung anong dahilan. Kasi wala namang transparency nga dun sa BICAM. Hindi naman natin nasubaybayan yung deliberations. Hindi naman natin nakita rin yung kabuuang report. Better yet, yung enrolled bill. Yung pagkatapos na pirmahan, yung version ng national budget na na-transmit ng Kongreso sa Malacanang para pirmahan ng Presidente. At yun yung magiging GAA o General Appropriations. So, i-clarify ko lang, no? So, they were referring to 2 separate documents. Yes. Confident itong si BBM na walang blanco doon sa GAA. Yes. Inilagdaan niya. Okay? Yes. Pero ang sinasabi ni Digong, meron siya nakitang blanco base rin sa impormasyon na binigay sa kanya ni Congressman Ungab doon sa BICAM report. Okay? Yes. Okay, assuming
Sabi mo, nakita mo mismo yung BICAM report, no? Talaga meron siyang blank entries. Mm-mm. Was that the official copy? Ito ba yung kopya na pinagbasihan whether i-approve ng both houses of Congress yung BICAM report? Ito ba yung version na yan? I saw the version that had signatures of the BICAM members. So may I blank talaga. Oo. So, I suppose official yun, pero yun nga, may mga blanks. At ang mga blanks na to ay specifically doon sa section on the amendments sa budget ng Department of Agriculture. Okay. Hindi ba irregular ngayon kung yung BICAM report merong blank entries? Yes, sa totoo lang sa trabaho ko rin sa pagbabantay rin ng budget during budget legislation. Ngayon lang ako nakakita ng ganun kadami na blank entries. Pero sabi ko nga kina Shelo tsaka kina JC, proof rin talaga to na hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng budget legislation, meron talagang mga pinagpapalitan yung BICAM. Kasi magtataka ka bakit may mga amounts na inamend yung, kumbaga, yung original amounts at yung amounts na ni-replace o binawasan man yan o dinagdagan, bakit may mga amounts, yung ibang, maraming items actually, so bakit may mga specific amounts na bakit may mga specific line items for certain programs and projects na walang amounts. Okay, so clarify ko lang kasi hindi ko nakita yung tinutukoy mo, no? So lumalabas dito, merong line item pero walang amount. Yes. So may proyekto or programs or projects pero wala siyang corresponding na amount. Yes, under the special provisions of those specific budget items. Kasi hindi naman buong kompletong budget yung BICAM report, ang nandoon lang yung agency level na total, tapos yung mga specific amendments. So, doon yung may mga blanks. Okay, pero doon sa mismong version na inaprobuhan with finality ng both houses of Congress at nilagdaan nitong si Pangulong Bongbong Marcos, wala na yung mga blank na yan. Yun ang hindi natin alam. Hindi naman natin kasi alam, nakikita ko ano yung version na na-transmit, yung printed final copy nung pagkatapos ng BICAM report, tapos yun yung transmit nila sa Malacanang, yun yung hindi natin alam. But pagdating sa GAA, at least I checked the DA figures, meron naman doon sa General Appropriations Act. So kung meron tayong presumption of regularity, masasabi natin na kinumpleto naman ng Congress yung mga blanks na yon bago na i-transmit sa Malacanang. Okay, ang next question ko, Sai, kung yung nakita mong BICAM report may signatures pero nandun din yung blank entries, tama ba na nagkaroon siya ng laman o nagkaroon siya ng amounts after BICAM tapos ito yung nilagdaan ng Pangulo? Tama ba yung proseso na yun? Yes, mukhang ganun yung nangyari kasi actually pagkatapos pirmahan ng BICAM report, nagkakaroon pa nung print out yung yung enrolled bill. Tapos at least doon sa BICAM report na nakita ko merong proviso doon na nagsasabing technical staff na yung bahala sa style edits. Pero ako personally, ang red flag sa akin doon, these are not merely style edits. These are figures. These are amounts of the project. Substantive So, substantive figures ng mga line items. So, bakit hindi kumpleto bago pinirmahan ng BICAM? At tama ba na ipaubaya lang yun sa technical staff ng Senate or ng House? Kasi we will need more information para talagang para mas mabusisi ito. So, siguro, dapat mas maging transparent dito yung both houses of Congress. Yung BICAM, ilabas nyo yan, yung dokumentong yan, kung meron mang blank entries or amounts or wala, para magkaalaman. On the part of Malacanang and DBM, dapat ilabas nyo rin yung official versions every step of the way, para magkaalaman, di ba? Tapos ang gusto ko itanong sa Isay, para gawin natin ito opportunity for people to better understand the process. No? Kasi nga, maraming pwedeng mangyari sa BICAM. Di ba? Tawag nga dyan the third chamber. Yes. Dahil merong version yung House at saka yung Senado, i-reconcile yan doon sa BICAM.
ito bang huling BICAM na ginawa patungkol dito sa 6.3 trillion budget natin? Naging transparent ba siya sa tingin mo? Wala naman talaga siyang transparency at all. Tokenism lang naman yung naganap na in-invite yung media nung opening nung BICAM committee hearings. Pero pagkatapos nun, yung entire process naman, wala namang naging transparency talaga. Hindi naman siya naka-livestream. Wala namang pinayagan na pumasok na independent observers. Wala rin namang minutes na inilabas doon sa naging proceedings doon sa BICAM, hindi katulad nung mga committee level at plenary deliberations. Kahit papaano makakahingi ka pa ng transcript sa either House of Representatives or Senate. Yung BICAM talagang walang ganun. Matagal nang ganun yung proseso ng BICAM, pero itong huling 3 BICAM, excessive talaga yung reallocations. Tapos magugulat na lang ang lahat, including DBM actually, na ganun kalalaki yung dagdag sa iba-ibang pondo or bawas sa iba-ibang line item. Okay. Sa atin, wala tayong kinakampihan dito, Marcos or Duterte, no? Kasi tinan natin sino yung sasabi ng tama tsaka sino hindi ipokrito. Kasi marami din naman butas dun sa mga budget na inilabas o naaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero it doesn't mean na pwede siya magsisinungaling o hindi rito. Again, we need to get more information. Pero ang punto ko, ano ba pwedeng gawin natin para mas maging transparent naman yung proseso? Especially dun sa BICAM level, no? Pwede bang ano lang yan? Kasi nangyayari dito parang dependent na lang doon sa how transparent the House and Senate leadership would like to be. Pero ba tayong pwedeng gawin para i-demand sa kanila na, uy, dapat kita namin yung pinaggagawa niyo sa BICAM. Kasi napaka-powerful ninyo. Ako at the very least, kung hindi magiging public yung BICAM hearings, i-publicize ninyo yung report every step of the way. Ano yung iba-ibang versions na ginagawa doon sa budget. Kasi in this case, itong BICAM report, tapos meron pang yung transmitted version sa Malacanang, tapos saka pa yung GAA. At least 3 dokumento yung pinag-uusapan natin na hindi tayo nagkakaalaman saang parte doon nagkaroon ng pagbabago. So, I think dapat patuloy yung pag-call ng natin ng transparency sa proseso ng BICAM. Kung pwede, at least man lang para dun sa national budget deliberations, mag-invite rin sila ng third-party observers. Ginagawa naman nila yun sa committee at plenary deliberations. Pwede naman mag-observe yung mga iba-ibang grupo. So bakit sa BICAM hindi pwedeng gawin yun? Tingin ko dapat gawin natin yun para mas magkaroon ng transparency. Mababawasan itong mga major reallocations na ang nangyayari sumusobra, excessive, abusive yung level ng discretion ng mga BICAM members sa paglilipat-lipat ng mga pondo. Pwede ba natin gawin dito na i-legislate na yan para wala nang lusot? Hindi na dependent kung gaano ka-transparent o hindi yung mga kasalukuyang nakaupo sa Kongreso, both House and the Senate. Diba? Demand natin din sa mga senador at kongresista. Nakasulat na yan. This will be how transparent the budget process would be. Pati rin sa BICAM level. Open to everyone, naka-livestream. Pwede mong i-demand yun? Ako agree ako doon. In fact, sinasabi ko rin paminsan-minsan, dapat magkaroon na tayo ng public financial management law para clearly define kung ano yung mga, sabihin nating, implementing rules and regulations pagdating sa budget legislation. Sa ibang bansa kasi may mga ganong klase silang batas. Hindi lang yung constitution ang basihan. So, pwede nating ilagay doon para mas mapalakas ang transparency and accountability. So, bound lahat ng legislators, yung executive branch, even perhaps the judiciary sa kung ano yung sinasabi ng PFM or Public Financial Management Law. I think major weakness yun kasi kahit na sabihin natin, halimbawa, doon sa usapin ng pork barrel, kahit na merong mga safeguards, nag-rule na yung Supreme Court na walang post-enactment authority, nakakahanap naman nasi-circumvent naman yun ng mga legislators kasi nga ang daming gray area sa sistema natin ng pagbabudget.
including especially yung budget legislation kung saan nangyayari itong mga closed door na BICAM changes sa BICAM. So pa naisip ko rito, Zai, no? Kung talagang, total, meron namang claim itong ating mga kagalang-galang na mga legislators na they are for transparency and accountability and for good governance, bakit hindi kaya nila i-legislate yung Freedom of Information Law? Yun Na pa. walang nakadikit na right of reply. Kasi Yes. that's a deal breaker. Magagamit yun para patayin yung pinaka-spirito noong Freedom of Information. Yan iniisip ko lang, no? Kasi ang daming pagpapanggap eh. Totoo. So imagine kung meron tayo nung dalawang batas na yon na malakas. Kaya malakas yung ibang yung transparency sa ibang public financial management system ng ibang bansa. Meron sila nung PFM law, meron din sila nung Freedom of Information. So hindi lang isang batas, hindi lang yung freedom of information na kapag upon request pa. Yung isa, yung proactive na nagbibigay ng information ang government. Actually sa sistema natin, may certain level, may mataas naman na level of transparency pagdating sa executive branch. Itong sa legislative branch, diyan mababa yung level ng transparency ng ng budget. Correct. Hindi naman, to be fair naman, marami namang budget documents na available, maraming reports ng Treasury, ng DOF. Pero ito kasing versions, iba-ibang versions ng na-approve na budget and finally yung nara-ratify ng BICAM. Yan yung hindi naman talaga publicly available yung information dyan, yung mga reports na yan. The thing is, budget rin naman yan, pinag-uusapan. So, ibig sabihin, makikita natin kung paano prepare ng executive branch, makikita natin ano yung pinirmahan ng presidente at i-implement. Pero hindi natin alam paano nag-decide ang legislators. Napakalaki niyang butas sa transparency ng buong proseso ng budget. Okay. Sige, antabayanan pa natin yung mga lalabas na impormasyon patungkol dyan. No? Pero in the meantime, ang claim ni President Marcos is lying. Yes. Siyempre, naninindigan naman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kaalyado. Okay? In the meantime, maraming salamat sa iyo, Zai, for joining us dito sa Facts First and for explaining these things to us. Maraming salamat sa iyo and good night.